Igan, matinding pagbaha. Yan nga ang naranasan ng marami sa ating kababayan sa nagdaang araw dahil sa patuloy na pag-ulan. At nakita naman nating lahat yan. Ang malalang problema natin sa baha, paano nga ba masosolusyonan? Yan ang mainit na pag-usapan natin dito sa Issue ng Bayan. Para ipaliwanag sa ating itong lagay ng ating bansa pagdating sa baha, kasama natin ng Officer in Charge ng Office of Civil Defense, ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort. At nandito rin po ang Division Chief ng Maintenance Division ng DPWH NCR, Engineer Josel Bolivar. Good morning po sa inyong dalawa. Ayan. At unahin ko lang po si ASEC Alejandro. Una, talakayin po natin, ano na po ang assessment natin pagdating po sa naranasang pagbaha at anong lugar pa rin po ang pinaka-naapektuhan? Yung lubog pa rin po ngayon, ASEC. Oh, we still have around 1,000 barangays na lubog, ano? This is covering Region 3 at saka NCR. So diyan po ang maraming may baha ngayon, 433 barangays. Sa NCR naman, 327 barangays ang ating may baha ngayong araw po. Pero ito yung mga dati nang binabaha, wala yung bagong lugar na binahaan. In general po, yung mga dating binabaha, sila pa rin po. At wala namang yung mga bagong lugar talaga. But ito yung mga usual natin na mga areas na binabaha. So sila pa rin. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-assess at pagbibigay tulong doon sa mga areas. Pero itong mga baha pong naranasan sa Metro Manila, ano obserbasyon nyo? Mas matindi ho ba ngayon o kumpara sa mga nagdaang masamang panahon? Halos parehas naman yung mga areas and yung mga height no ay parehas din. So tinitingnan natin yung talagang pag-maintain ng drainage or paglinis ng mga lugar no kasi yung paglabas ng tubig yun po ang problema kung gaano kabilis mag-rescind dito. Sa babayin tayo, kamusta ho yung paghupa? Medyo mabagal ho ba ngayon? This time medyo mabagal kasi nakita nga natin from MMDA no medyo marami talagang basura ang nakita tayo. Oh, may data ba kayo ASEC kung gaano po kalawak yung naging sakop ng baha sa ating bansa nitong Krising, Habagat at ngayon may Dante pang darating? Umabot po yung mga reported baha natin hanggang NIR, yung Panay Island, tapos dito sa NCR, Region 3 hanggang Northern Luzon. No? So medyo malawak po itong epekto ng ating habagat na naging Krising at ngayon naghahanda tayo para sa Dante. Lipat tayo sa Public Works po sa NCR. Engineer Bolivar, ano po ba pinakadahilan ng malawakang pagbaha? Nabanggit na po ni ASEC, basura, no? Lalo na po dito sa Metro Manila. May ilan naman po nagsasabi, gumagana ba lahat ng pumping station? Sila ho dapat, kaya lang nakikita raw parang pintuan ng refrigerator at kung ano-ano pa ho mga malalaking bagay. Yes po, Sir Clavio. Una-una pong dahilan sa pagbaha dito sa Metro Manila is marami po tayong factor doon. Una po is yung ating existing drainage system which is 70% silted na. Okay. And at the same time, yung laki ng ating drainage system is gawa pa ng, design pa nung past 30 years or 20 years ago. So, sa ngayon, dahil meron tayong climate change, hindi niya na kayang i-accommodate yung lakas ng ulan ng ating mga drainage system ngayon sa Metro Manila. Opo. So, yun ang isang factor ng bakit tayo binabaha. And the same, at isa pa po is yung rapid urbanization ng ating Metro Manila population po. Actually po sir, may mga natabunan na tayong mga creek na sasakop na ng mga ISF. So, Wala na mga creek. Nababarahan ng ating mga creek na mga ISF. Na dapat lagusan ng Yes baha po, sir. yun. Opo. Pero taon-taon nakita ko sa inyong website mismo, taon-taon, bilyong-bilyong piso po, laging flood control projects. Ayon nga sa Senate Committee on Finance record, 1 billion peso a day ang budget nga sa flood control projects. So ano po nangyayari doon sa mga flood control projects para ma-address yung mga problema binanggit nyo, Engineer? Yes po sir, yung ating meron po kami mga projects sir dito sa Metro Manila. Oo. Ang ating pumping station naman sir is gumagana naman lahat. At ang amin dito sa Metro Manila is ini-improve po namin sir yung mga ating mga drainage system. Ginagawa natin ngayon, meron kaming comprehensive plan. Gumagawa kami ng comprehensive drainage master plan in collaboration with other LGU, and other agency para makapaggawa kami ng isang comprehensive plan ng drainage master plan ng Metro Manila para sa ganun po ay ma-address natin yung solusyon sa pagbabaha.
Dati naging istorya ko na po yan dati sa Brigada 7, no? Tinignan ko yung mapa ng Manila. Nung pinuntahan ko po yung mga estero, malalaking building ho ang paano nakalusot niya na yung malalaking building ang nakatayo na sa estero? Marami ho namatay na estero na sa Maynila na dapat lagusan papuntang Pasig River. Ano po? Yes po. Hindi ba natin babalik yun o madedemanda man lang yung nagtayo ng mga Yun, struktura? Yes, Sir Clavio. Actually po, dapat may collaboration tayo with LGU, LGU, no? and National Agency para Oo. mabuhay natin yung ating mga estero. Kasi po, sa ngayon, alam mo naman yung mga informal settlers, andun na sila sa mga estero natin, nasasakop na nila. So, nababarahan na yung ating mga estero. Lumiliit na yung ating estero, so ang ating volume ng dapat na i-accommodate ng estero ay hindi na sapat sa mga pag-uulan ngayon. Nung Ondoy, ang naging reaksyon ng gobyerno, lalo na sa Manggahan Floodway, di ba? Niresettle, inalis yung ilang mga informal settler, nilagay sa Laguna yata. Pero nagbalikan din po eh. Yes po, sir. Kasi ang Di ba? isang factor po doon, sir, is trabaho po. Oo, malayo sa kanilang trabaho. Malayo ang trabaho sa trabaho nila, ang lugar ng pinaglipatan. Okay. Asek, may mga residente na dati, hindi raw binabaha ito. Pero dito ngayong masamang panahon natin, krising, habagat, inabot ng baha. Tulad ditong video, ito, ni Nick Nax sa kanilang bahay sa Taytay, Rizal. Nagulat na lamang siya na lumubog sa baha ang kanilang bahay. Dati naman daw, hindi talaga silang binabaha. So ano naging assessment po natin dito, Asek? Oo, ito na yung sagot natin sa matinding climate change. Ano? Yung Yun na. mga dati na hindi binabaha ay binabaha na. So Oo. itong sitwasyon natin ngayon na may habagat, may bagyo, sunod-sunod na nagdadala ng matinding tubig, matinding pag-ulan. So Opo. yung capacity ng ating mga drainage dahil aging nga, no? Sabi nga ni engineer, 30 years ago pa ito ang ka-design, hindi na kayang i-absorb yung mga tubig. So mga dating lugar ay kaya nagugulat tayo, mga dating lugar na hindi ay Binabaha rin. binabaha. And then it is coupled with yung ating waste management, yung mga basura, no, yung mga naging nag-clog na yung ating mga drainage. So yun po. Kaya ang solusyon po diyan talaga ay magkaroon tayo ng master plan at talagang i-upgrade yung ating mga drainage system, yung ating flood control system. Opo. So long-term solution po talaga ito, infrastructure-wise. At kailangan po ang kooperasyon ng LGU nito at of course ng DPWH, kasama na rin yung DNR kasi holistic po dapat ang ating solusyon dito. Hindi ito pwede na per area, no? Opo. Kasi nakadikit po lahat. Metro Manila, there are 17 LGUs plus meron tayong neighboring provinces, no, na doon nanggagaling yung tubig. So talagang matindi po itong problema natin, pero ginagawa naman ng solusyon ng ating gobyerno po 'yan. Engineer, di ba sa public works, master plan ang binabanggit ni Asek, so masusolusyonan ba ito pagdating, di ba sa mga public hearing naman, pag budget ninyo, mga ganyang tanong sir. din? Opo, sir. Makakatulong po talaga po ang ating comprehensive Ano master uunahin natin sa master plan na yan? Siguro sir, i-improve natin yung ating mga drainage system. Drainage pa rin. Kaya ngayon sir, meron kami na ginagawa sa NCR, nag-inventory kami ng aming mga drainage system. Nakikita ko, kaliwat kanan yung paghuhukay nyo po. Yes po sir, yun na po yun sir, yung mga improvement ng Yung ating... malalaking valvula na yung yes po, sir. nakaabang sa kalye, di ba? Yes po sir, yan na po yung aming... Ba't ngayon maliliit yung valvula? Ngayon, yung mga existing kasi sir, maliliit. So, kung makita mo sir, mayroon tayong ngayong ginagamit na HDPE, yung malaki Ano yan? pipe. Malaki na? Oo, Oo. HD pipe. Yun lang namin ngayon ang ginagamit namin ngayon sa pag-i-improve namin ng aming drainage system kasi malaki na yon at madali siyang i-install. Hindi na katulad dati na RCPC pipe natin na yung mga konkreto lang, maliliit lang kasi siya eh. So ngayon, ang aming gamit ngayon is HDPE pipe. ayun. At isa pa sir, dagdag ko lang kay Asek, isa pang solusyon sir doon sa pagbabaha. Dapat po sir, ang ating mga commercial establishment, mga LGU, meron po tayong tinatawag dapat sir na materials recovery facilities. Yun po ano yun? yung mga mga basura, mga bote, mga plastic bottles. Okay. Dapat bawat agency or mga commercial establishment, meron silang sariling materials recovery facilities para yung mga
basura nila, mga plastic bottles nila, doon muna nila ilalagay. Okay. At sa mga panahon na pwede na lang i-recycle. So, mababawasan yung ating mga So, basura. hindi lang mga residente ang problema ng basura, kundi mga malalaking Malalaking establishmento rin. Actually, sir, dapat meron din silang ganon. Okay. Para siguro, makuha natin yung mga basurang napupunta sa mga estero. Oh, ayun. Okay. Maraming salamat po. Mahabang usapin pa ito. ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro at Engineer Josel Bolivar ng DPWH. Igan, dito sa unang hirit, isa-isay natin himayin, talakayin, sagutin ang mga issue ng bayan. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.